Mukhang mas lalong kakabahan ng China sa bagong anunsyo ng Amerika. Ang militar kasi ng Estados Unidos ay bukas sa posibilidad na i-escort ang mga barko ng Pilipinas sa pinagtatalunang West Philippine Sea depende sa mga konsultasyon sa ilalim ng 1,951 Mutual Defense Treaty ng mga kaalyado. Ito ay ipinahayag ni Admiral Samuel Paparo, pinuno ng US Indo-Pacific Command, bilang tugon sa tanong sa isang press conference sa Maynila kasama si General Romeo Bronner Jr., hepe ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang mga pahayag ni Paparo ay nagbigay ng ideya sa pag-iisip ng isa sa pinakamataas na commander ng militar ng Amerika sa labas ng mainland ng US sa isang inaasahang operasyon na maaaring ilagay ang mga barko ng US Navy sa direktang banggaan sa mga barko ng China. Ito ay kasunod ng pagtaas ng labanan sa pagitan ng Beijing at Manila sa pinagtatalunang tubig. Sabi ni Paparo, hindi na sila papayag na abusuhin ng China ang mga kaalyado nila kagaya ng Pilipinas, kaya nag-alok na sila ng tulong na i-escort ang ating mga barko upang hindi harangin ng Chinese Coast Guards. Noong Hunyo, kinondena ng White House ang China dahil sa tinatawag ng Pilipinas na intentional high-speed ramming ng isang Chinese Coast Guard vessel ng isang resupply ship sa lugar na nag-iiwan ng isang Filipino sailor na malubhang nasugatan. Ayon kay John Kirby, tagapagsalita ng US National Security Council, ang ganitong pag-uugali ng China ay mapanganib at maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan na posibleng humantong sa mas malalang sitwasyon. Ganun pa man, tila hindi tinanggap ni Bronner ang alok na tulong at sinabing re-resolbahin ng Pilipinas ang problema nito sa sariling kakayahan upang hindi lalong ma-escalate ang China at hindi humantong sa mas matinding kaguluhan. Subalit naging mainit ang pagtanggi na ito dahil marami ang hindi nagustuhan ang desisyon ni Bronner. Ayon pa sa ibang netizens, tila takot at ma-pride ang pinuno ng AFP dahil sa pagtanggi sa alok ng Amerika na kung tutuusin ay talagang dapat na natin tanggapin dahil sa patuloy na pambubuli nito sa bansa. Subalit ayon kay Bronner, ang posibilidad ng pag-escort ng US sa mga barko ng Pilipinas ay maaaring magdulot ng mas matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunpaman, maaaring magbigay ito ng force multiplier sa operasyonal na antas para sa Pilipinas. Kinakailangan ding pag-aralan ng Pilipinas ang mga alternatibong paraan upang ipagtanggol ang kanilang soberanya tulad ng pagpapalakas ng ugnayan sa ibang mga kaalyado sa rehiyon. Ayon pa kay Bronner, umaasa ang Pilipinas sa sariling kakayahan nito at susubukan ang lahat ng opsyon para sa kanilang misyon ng muling pagbibigay ng supply sa mga tropa. Sinabi rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala pang sitwasyon na nangangailangan ng aktibasyon ng kasunduan, na nag-uutos sa mga kaalyado na tumulong kapag may panlabas na pag-atake. Sa isang international conference, inilarawan ni Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang China bilang pinakamalaking disruptor o nagpapasimula ng kaguluhan at mapanganib sa kapayapaan sa Timog Silangang Asya, at nanawagan ng mas malawak na internasyonal na pagtuligsa sa mga agresibong aksyon nito sa South China Sea. Ipinahayag niya na ang mga pahayag ng pag-aalala laban sa China ay hindi sapat at dapat magkaroon ng mas matibay na kolektibong aksyon laban sa mga paglabag nito. At ito ang kinakatakot ng Beijing, partikular sa pagitan ng Australia at China. Ayon sa mga ulat, nagbabalak ang Australia na gamitin ang kanilang mga base militar para sa mas malaking presensya ng mga tropang Amerikano sa kanilang teritoryo. Ang hakbang na ito ay tiyak na ikakatakot ng China, lalo na't may mga hidwaan din ng Australia sa kanilang bansa. Sa kabilang banda, isang insidente ang naganap sa Japan kung saan isang Chinese military aircraft ang pumasok sa kanilang territorial airspace sa Danjo Islands. Bilang tugon, nagpadala ang Japan ng mga fighter jets upang habulin at palayasin ang Chinese aircraft. Ito ang unang pagkakataon na inakusahan ng Japan ang China ng paglabag sa kanilang airspace na nagpalala sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga ulat, ang Chinese Y-9 reconnaissance plane ay lumipad sa paligid ng mga isla at pansamantalang pumasok sa airspace ng Japan. Ang pagpasok na ito
ay itinuturing na isang seryosong paglabag sa soberanya ng Japan na nagdulot ng pag-aalala sa kanilang mga militaristikong pagkilos. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa East China Sea, kung saan parehong nag-aangkin ng mga teritoryo ang China at Japan. Sa mga nakaraang taon, naging abala ang militar ng Japan sa paggawa ng mga fighter jet upang harapin ang mga eroplanong militar ng China na madalas na lumalapit sa kanilang teritoryo. Ayon sa mga ulat mula sa Ministry of Defense ng Japan, umabot na sa 479 na pagkakataon na nag-deploy sila ng kanilang mga jet na higit sa isang beses sa isang araw. Ngunit ang mga paglusob sa kanilang airspace ay nagdudulot ng mas mataas na tensyon sa rehiyon. Sa isang press conference, sinabi ni Yoshimasa Hayashi, ang punong gabinete ng kalihim ng Japan, na ang mga aktibidad ng militar ng China sa paligid ng kanilang bansa ay patuloy na lumalawak at nagiging mas aktibo. Inilarawan niya ang pagpasok ng mga sasakyang panghimpapawid ng China sa kanilang airspace bilang isang malubhang paglabag sa soberanya at isang banta sa kanilang kaligtasan. Ang insidente ay naganap sa Danjo Islands, isang Japanese National Monument at Wildlife Protection Area na nasa East China Sea. Bagamat ito ang unang pagkakataon na inakusahan ang China ng paglabag sa airspace ng Japan, mayroong mga naunang insidente sa Senkaku Islands na kontrolado ng Japan ngunit inaangkin din ng China. Ang mga isla ay naging pinagmulan ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa loob ng maraming taon, lalo na nang bilhin ng Tokyo ang ilang bahagi ng mga ito mula sa isang pribadong may-ari noong 2012 na tinawag ng Beijing na isang hamon sa kanilang mga pag-angkin. Mabalik naman tayo sa Pilipinas kung saan talagang desidido ang Amerika na samahan ang ating Coast Guard sa resupply mission para maging matagumpay at ligtas ito. Ayon kasi kay Paparo, mas magiging ingat ang China kung sakaling may kasamang barko ng Amerika ang Pilipinas. Mas mag-iisip kamo ang China na hindi umatake dahil alam nilang papalag ang US kapag hinarang nito ang barko ng Pilipinas. Kung sakaling tanggapin ng Pilipinas ang alok ng Amerika, ang US ay naghahanda upang magbigay ng mas malakas na suporta sa Pilipinas sa South China Sea sa pamamagitan ng pag-escort sa mga barkong Pilipino. Ang paglalagay ng USS America, isang aircraft carrier na may kakayahan sa pagpapatakbo ng F-35B fighter jets sa Philippine Sea, ay isang malinaw na senyales ng lumalaking kooperasyong militar sa pagitan ng dalawang bansa. Ang presensya ng USS America ay makakatulong na palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili at makatulong sa pagtatatag ng isang wall ng F-35Bs sa paligid ng Pilipinas. Ang mga F-35B na may malawak na saklaw at kakayahan ay maaaring magbigay ng air supremacy sa Philippine Sea na magbibigay ng karagdagang proteksyon sa Pilipinas at magpapalaki sa kanilang kakayahan na harapin ang anumang mga banta mula sa China. Ang paglalagay ng USS America ay nagpapakita ng lumalalang tensyon sa South China Sea at ang paghahanap ng US na suportahan ang mga kaalyado nito sa rehiyon. Ito rin ay isang malinaw na senyales na handa ang US na harapin ang China sa rehiyon, na maaaring magresulta sa mas mataas na tensyon at panganib ng isang paghaharap. Ang pagkakaroon ng mga F-35 sa Pilipinas ay magbibigay ng isang malaking bentahe sa US sa pagtatanggol sa airspace ng bansa dahil ang mga eroplano ay konektado sa isang secure na network na nagpapahintulot sa mabilis na pagbabahagi ng impormasyon. Ang kakayahan ng mga F-35 na makipag-ugnayan sa isa't isa ay magbibigay daan sa US na magtatag ng isang malakas na sistema ng pagtatanggol sa paligid ng Pilipinas na nagpoprotekta sa kanilang airspace, karagatan at mga baybayin. Bukod dito, ang US Navy ay mayroong malaking bentahe sa ikalimang henerasyon ng air power kumpara sa China. Ang US ay nagpapatakbo ng mga F-35 habang ang China ay mayroon lamang ilang mga prototype ng kanilang J-31 fighter jet. Ang kakayahan ng mga F-35 na mag-operate mula sa dagat ay nagbibigay ng dagdag na bentahe sa US sa Pacific.
Ang pagkakaroon ng USS America na may kakayahang magdala ng mga F-35B ay mahalaga dahil maaari itong magamit sa pagtatanggol sa Pilipinas laban sa anumang pag-atake ng China. Ang USS America ay dinisenyo para sa air power at hindi para sa tradisyonal na amphibious assault operations na ginagawa itong isang epektibong platform para sa pagtatanggol sa airspace. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng mga F-35 at USS America sa Pilipinas ay magbibigay ng isang malakas na air power advantage sa US at magpapalakas sa kanilang kakayahan na ipagtanggol ang Pilipinas mula sa anumang mga banta ng China. Sa huli, tila hindi na nagustuhan ng China ang pagtutulungan ng Amerika at Australia na magbibigay ng takot sa kanila sa tumaas na tensyon sa South China Sea. Nagbabanta ang China na gaganti sa pagtutulungan ng Australia at Amerika sa rehiyon, samantalang ang US naman ay nagpapakita ng mas matatag na suporta sa Pilipinas na dapat na natin tanggapin para na rin sa seguridad ng ating soberanya.